Oh, kampo ni Digong, pinag-iisipan kung paano at saan gagawin ang oath taking. Oh, ito yung continue ha mga kababayan sa kampo ni Digong. Kung saan paano gaganapin ang oath taking. So ito, papanood ko sa inyo. Ito news po. Matapos ang botohan kahapon, kabilang sa inaabangan ng lahat kung sino ang mananalo at uupo sa posisyon bilang alkalde sa Davao City. Sa kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte, tatlong bagay ang kinukonsidera nilang pwedeng gawin sa panunumpa ng dating Pangulo kung muli itong mahahalal bilang city mayor. Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-uusapan namin yun actually nung isang araw. Merong tatlong options. Paano siya maka-oath? We have until the day after proclamation, noon of June 30, para siya maka-oath. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng ICC lawyers na sa kanila pag-uusapan ang magiging oath-taking kung makuha na nila ang proclamation paper. Aniya, habang hindi pa nakakauwi sa bansa ang dating Pangulo, ay magkakaroon muna ito ng absentee mayor. Wala talaga siya dito. So ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. Ngayong tapos na ang campaign at election period, sinabi ng pangalawang Pangulo na nais ni former President Duterte na tutukan ang kanyang kaso ngayon. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Ayun mga kababayan. So pag-uusapan pa daw ng kampo ni Digong kung saan gaganapin ang kanyang oath taking, yung kanyang panunumpa. Alam naman natin, hindi naman po pwedeng palabasin yung si Digong papuntahin bang Davao bago manumpa. Walang ganun, Mars. May kaso siya sa Netherlands. Sa Netherlands siya manumpa. Sa loob nga lang. Diba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, sa ngayon, hindi pa na-convict si Digong, hindi pa nahatulan sa tawag dito, sa kaso. Hindi pa nahatulan yung kaso niya. So, hindi pa siya na patunayan talaga na ganon kasi sa September pa mag-start. So, June, July, August, September. So, 3 months po, walang mayor ang Davao. So, merong vice mayor. So, pagdating ng September at mahatulan na siya, automatic tatanggalin siyang pagka-mayor, si Baste ang papalit. So, yung number 1 city councilor, yun yung magiging vice ni Baste at si Baste na magiging mayor. So, yun po yun, mga kababayan. So, ano nga bang aasahan natin kung si Basti na naman ang magiging mayor ulit? Another confidential fund. Diba? So, halimbawa, si Digong na-convict. Diba? Kasi mayor siya ngayon eh. So, 3 months, wala silang mayor. So, habang hindi pa nahatulan si Digong, siya pa rin ang mayor ng Davao. So, July, August, September, pagdating September, mahatulan siya at makonvict siya, tatanggalin na siyang mayor, papalit na si Baste. Ngayon nga na mayor na si Baste, anong aasahan mo? Tapos pag pumalit pa siya kay Digong, maging mayor na naman siya ulit, ano na naman aasahan mo? Another confidential fund. 400 million na naman. Kawawa talaga ang Davao. Diba? Kawawa. As usual, tuloy ang inuman, tuloy ang surfing, tuloy ang late na pumasok. Di ba? Jason Sidia. Yung sinabi ni Sara, pinag-uusapan nila ng isang araw kung paano manumpa. So, ibig sabihin, alam na ni Digong ang panalo, magdayaan, ulitin mo pa ang video. Kaya nga sabi ni Nieves Era, hayaan nyo na sila. Kung manalo si Digong, karapatan naman ni Digong yan. Manalo, matanda na yan eh. Mga bubo kasi yung mga bumuto kay Digong sa Davao. Sadto siya, huwag kayo magalit sa akin. Ito mga taga Davao na bumuto kay Digong, ito tanungin ko kayo. Diyan ba sa Davao kapag nag-apply kayo tapos dati kang kriminal, tinatanggap ka ba? Mga taga Davao, ngayon ninyo sabihin hindi kayo bobo.
Yung mga taga Davao na bumoto lang kay Digong ha, tanungin ko kayo. Ma'am Lucy Vargas, Miguel shout out. Ito malaking katanungan nito ha. Kayong mga taga Davao na bumoto kay Digong, di ba si Digong nakakulong? Kasi guilty sa crimes against humanity. Oh. Ngayon, binoto ninyo kasi mahal ninyo. Oh. Ngayon, pag kayo ba diyan sa mga taga Davao nakapatay kayo o nang rape ka, may kaso kang rape, pag nag-apply ka ba dyan ng trabaho sa Davao tapos pinakita mo yung NBI clearance mo na may kaso kang rape, tatanggapin ka ba agad ng trabaho? Tanong ko lang, mga DDS sa Davao na bumoto kay Digong. Kasi kapag tayo, ordinaryong Pilipino, mag-apply tayo ng trabaho, di ba hahanapan tayo ng NBI, police clearance, kung meron ka bang denogatory record. Diba? So ngayon, si Digong tumakbong mayor, nakakulong, si Kibuloy tumakbong senador, nakakulong, binoto ninyo at hindi na disqualified. So ibig sabihin pala, pwede din pala tayong mang-rape tapos apply tayo ng trabaho, papasok tayo agad sa trabaho. Saan kayo nakakita? Maskin loyalista at kakamping. Try nyo mag-apply ng trabaho na dati kang nakapatay kung makapasok ka ba sa trabaho. Diba? Yun ang tanong ko eh. Bakit kapag tayo nagtatrabaho, hahanapan tayo ng NBI clearance, police clearance? Diba? Pero bakit ang kumilik, nakita mo nang nakakulong? Hindi man lang na-disqualified at mananalo pa bilang pinuno ng kanilang lalawigan. Sad to say, pero kumilik. Parang ibang batas yata ang sinusunod ninyo. Unfair naman sa aming mga tao. Kami, mag-apply ng trabaho, napakaraming requirements. Diba? Kapag nag-apply ka ng trabaho, meron ka pang medical records, meron ka pang drug test, meron ka pang police clearance, meron ka pang NBI clearance, meron ka pang certificate, meron ka pang degree, meron ka pang experience. Yeah, 7 lahat ay nahanap niyan. Oh. Pero pag politician, kahit nakakulong, pwedeng tumakbo. Oh. Tapos pag nanalo, kahit nakakulong, politician, sumasahod. Napaka-unfair, di ba? Kumilik, wala bang ganong batas? Na kapag may kaso, hindi pwedeng i-disqualified. Kasi si Kibuloy, nakita nyo naman, pinayagan ninyo. Si Digong, nakita nyo naman. So, ibig sabihin, kapag tayo mag-apply ng trabaho, mga kababayan, tapos hindi tayo papasukin ng employer, isampal mo sa pagmumukha ng employer mo, yung mukha ni Digong. Na sabihin mo, putang ina ka, magiging amo kita. Eto, ayan, nakita mo? Si Digong nakakulong, naging mayor. Tinanggap nga ng kumilik eh. Mayor ng Davao yan. Tapos ako, magtatrabaho lang ako sales lady. Putang ina mo ka, hindi mo ko tanggapin, hindi man ako pumatay. Ha? Diba? Hindi lang ako nakapagta-aral ng college, high school graduate lang ako. Hindi na ako qualified dyan sa trabaho mo. Kasi high school graduate lang. Si Digong nga, putang ina, fiscal, mayor, presidente, nakapatay ng 30,000 na kulong sa dahig. Naging mayor ulit. Hindi nga i-disqualified ng kumilik. Di ba? Napaka-unfair eh. Di ba? Ngayon, mag-apply ako sa SMA, putang ina mo ka HR ha. Hindi mo ko tatanggapin kasi wala akong degree, putang ina mo ka, tapos magbabantay lang ako sapatos. Buong araw ko nakatayo, lumalaki yung barikos ko kahit hindi ako buntis. Putang ina mo ka. Tignan mo yung mukha ni Digong, Tignan mo si Kibuloy na puno ng tarpaulin yung buong lalawigan ng Pilipinas, Putang ina, nakakulong yan. Tapos hindi man lang i-disqualified ng kumilik. Yeah? Pinapatakbo pa nilang senador kahit ng rape yan, nang may money laundering pang kaso yan, meron pang human trafficking issue yan, putang ina, pinapagawa pang ano. Diba? Diba mga kababayan, it's unfair. Tignan mo si Bong Revilla, putang ina, sumasayaw ng budots, nakalaya na sa pagnanakaw niya ng PDAP noon. Tignan mo si Jinggoy Estrada, naging senador pa ulit, nagnakaw ng PDAP yan. Putang ina, si Janet Napoles, parang bubuyog yung mata. Yan yung nag-ano ng PDAP, pero ngayon, saan si Janet Napoles,
Si Laila Dilima nga, nakalaya eh. Putang ina mo ka, ha? Tapos ako, mag-a-apply ako dyan ng sales lady dyan sa SM. Nakatayo ako buong araw. Tapos sahod ko, 500 lang. Putang ina po. Tapos yung bahay ko, 5,000. Tubig kuryente, 7,000. Putang ina, may anak pa ako. Putang ina, anong pambili kong kondom dito at pampadulas at pampabango? Putang ina, bibili pa akong pagkain. Tapos sahod ko, 18,000 isang buwan. Yeah? Kaya nga, kung ako sa inyo mga kababayan, mag-abroad kayo. Wag na kayo dito sa Pilipinas. Walang kwenta. Oo, nagpagod ka, buong araw ka nakatayo, tapos sahod mo 500. Punta ka ng Singapore, isang buwan mo 100,000. Libre ka pa sa pagkain. Yeah, Mamincho Yamamoto, maraming salamat po dyan sa yung 800 and super sticker. Thank you so much po. Di ba? Kaya nga, alam nyo, hindi din natin masisi yung kapwa natin Pilipino na pupunta ng ibang bansa at mag-abroad. Bakit? Yung pagod mo sa abroad, times 10 naman ang sahod. Dito sa Pilipinas, putang ina, kung hindi ka degree holder, putang ina, hindi ka pwede maging sales lady. Oo. Tapos ang dami pang requirements. Ang akala mo namang a-applyan mo, ikaw magiging engineer ka at maging CEO ka ng isang company. Tapos pag nag-absent ka, ura-urada, diretso ka awol, wala ka sahod. Tapos ang teknikan pa ng sahuran dito sa Pilipinas, ang nakalagay, kinsinas katapusan, pero matatanggap mo pizza G's at pizza 20. Di ba? Ito ang pinakamasakit ng mga employer sa Pilipinas. Makinig kayo sa akin, ha? Mga employer, huwag kayo magalit sa akin. Ang sakit ng mga employer sa Pilipinas, magtrabaho ka, kinsinas katapusan. Tuwang-tuwa ka. Pag 15 days sa sahod ka, pero makukuha mo sa 20 pa. Yeah? Pag 30, kukunin mo yung sahod, sa pizza G's mo pa makuha. Bakit? Kasi pag mag-resign ka, papasok ka pa ng 10 araw bago mo makuha yung sahod mo. Yeah? Yan ang teknikan ng mga employer sa Pilipinas. Kapag hindi mo nagustuhan yung trabaho, kasi 15 days daw, kinsinas katapusan ng sahod. Yan ang sakit ng mga employer eh. Kinsinas katapusan ng sahod. Pero makukuha mo sa kinsinas, pizza 20 pa. Yung pizza 30 mo na sahod, makukuha mo pizza 10 pa. Kasi pag nag-resign ka sa trabaho kasi hindi mo gusto yung trabaho mo, may 10 araw ka pagtatrabahuan bago mo makuha yung sahod mo. Ngayon, pag nag-resign ka na, paano mo kukunin yung 10 araw? Tapos ang sahod mo, kinakaltasan ng SS Pag-ibig PhilHealth, tapos pagpunta mo sa SS Pag-ibig PhilHealth, walang hulog. Totoo yan, napakarami kong employer noon. Isa na yung 7-Eleven. Nagtrabaho ako sa 7-Eleven 6 na buwan. Putang ina, annually daw sila maghulog ng SSS Pag-ibig PhilHealth. Putang ina, kinaltasan ako monthly, isang buwan, kada buwan may uniform kinakaltas, isang beses lang naman ako binigyan. Tapos yung SS Pag-ibig PhilHealth ko, hindi nila hinulugan. 6 na buwan naman akong trabaho 7-Eleven. Puyatan pa. Meron pang grace period na nalalaman. Ang pasok mo alas 6, kailangan alas 5, alas 4, nandun ka na. Diba? Yan ang mahirap eh. 7-Eleven, huwag kayong magalit sa akin. Isa din yung mang inasal. Nagtrabaho din ako sa mang inasal. Ganyan din. Ang nakalagay dun sa HR, 8 hours ka mag-duty, pero 5 hours lang. Bakit? Kasi sobrang dami ninyo. Hati-hatiin nyo. Diba? Hati-hatiin nyo yung oras. Hindi ka mabubuhay kung crew ka sa Pilipinas. Mamamatay kang crew. Punta ka na lang ng Singapore, punta ka ng Hong Kong, doon ka na lang mag-crew. Ayun, totoo yan. Ako naranasan ko lahat yan. Naranasan ko nga mag-shampoo eh. Naranasan ko maging sweeper, naranasan ko magtagalinis. Diyos ko, dito sa Pilipinas, mamamatay kang crew. Sa ibang bansa, mamamatay kang crew, pero millionaire ka pag uwi. Isang taon mo doon, milyonaryo ka na. Dito sa Pilipinas, isang taon mo, worker ka pa rin. Diyos ko, wala kang maipon. Crew ka na nga lang, bibili ka pa ng iPhone 16 Pro Max, putang ina, 100,000. Uhulugan mo pa yan monthly. Magkano hinuhulog mo monthly niyan? Kasi ambisyoso nga naman. Tapos kakain ka pa, magbayad ka pa ng bahay, tubig, kuryente. Tapos meron ka pang pangluho. Manglalaki ka pa, magbigay ka pa 150. Putang ina, may pabango ka pa. Bibili ka pa na bagong damit at sapatos. Ay putang ina, wala na. Sahod mo 18,000, yung utang mo 100,000, iPhone 15 Pro Max. May motor pang hulugan. Kasi syempre, mayabang. Ayaw kumalit. Magmotor ako. Naghulog ng motor. Anong dahilan kaya nakakuha ng motor? Payslip. Wala na.